Gandang hapon mga ka-farmers. Fertilization guide tayo dito sa ating mga talong. Back to reality na tayo. Tagal na bakasyon. Ito na. Ang papakain natin sa ating mga talong ay triple 14 saka urea. Nagbabad na tayo kaninang umaga. Bali 2 lata ng sardinas ang inilagay natin dyan. Kada balde ng tubig, estimate na natin. Tapos 1 lata ng urea ang takal natin kada balde. Ayan, binabad natin yung triple 14 kasi nga matigas. Kanina umaga pa yan. Bahala na kayo mag-estimate. 3 lata yung gamit natin, 2 triple 14, 1 urea. Yung papakain natin sa ating fruiting stage. Yung mga talong natin. Kasi maraming maliliit na bunga. Si talong. Ayan. No? Tagal natin nagbakasyon. Ay. No, 3 lata yung ipapakain natin kada balde. Wala tayong tawag dito, gram, kaya timba-timba na lang. Yan yung part nung banatiking. Ito naman yung part ng Calixto. No, para sa ating baguhang nagtatanim ng talong. Ito na itsura ng talong natin. Malago. Ay, nagpapabunga tayo ngayon kasi nga naubos na yung bunga. Pero mamimitas tayo mamaya. Mapipitasin natin. Medyo malalaki ng iba. May mga bunga pa isa-isa. Yan yung pipitasin natin mamaya. Ibig sabihin mag-spray ulit tayo ngayon. Yan itsura. Dami nang kasing malilit na bunga ngayon. Daing bulaklak. Pipitasin natin yung malalaking nandito para hindi gumulang, Bali magpakain tayo ngayon. Hinintay lang natin yung ating kasama, si Eugene, yung anak kong bunso. Ay, kasi mamimitas ako habang siya ang nagpapakain. Ayan mga bunga kasi dami, daming maliliit ngayon. Tapos ang dami ring bulaklak ni Calixto. Namumutik-tik na naman sa bunga kasi. Yung spray natin ito ay every harvest spray, tapos pitas muna bago mag-spray. Mga malaking bunga, kahit na tag-araw ay lumalaban yung ating talong dahil bukas sa ilalim. Tapos ang pakain natin dito ay every 4 days tayo yung pakain natin kasi nga madaming bunga ngayon. Kailangan mapalaki natin yan sa ilalim, lalo sa ilalim. Malalaki dahil pa nagsayad. Sa patubig wala tayong problema, pero balita ko kasi bubuksan daw at i-repair yung mga dike. Yun ang malaking problema. Pag nangyari, kasi patutuyuan yung ilog, nalo ko na. Banatiking, dami din bunga ni banatiking. Mahaba yung bunga ni banatiking. Daming bulaklak ngayon. Nag 4 days gap tayo sa pag-abono kasi sa dami ng bulaklak, para mabuo niya lahat yung bunga, magtuloy na bunga. 3,4,14 sa urea ang gamit natin. Yan yung Calixto natin, makapal, hindi naglalagas yung dahon kahit na tag-araw. Kasi ang gamit nating mga gamot ay marami tayong pinos, gold, Solomon, gold lanet, gold Prodan, yun mga mixing natin, yan yung tsura. Tapos napabayaan natin yung ating pipinong bago doon kasi nga nag-video. Ay nako, dahil trabaho, dumaan yung mahal na araw, napabayaan natin. Tapos nabalitaan natin na magre-repair ng dike. Ibig sabihin patatuyuan yung ilog, pero mga Mayo pa naman daw. Ewan natin kung matutuloy kasi sa part doon sa taas nag-repair na ng dike. Dito na lang sa amin, 2 kasi yung dam dito, isa dito, isa doon sa taas. Doon pala sila nag-repair. Ewan ko kung matutuloy ba dito. Medyo nag-alala tayo ng konti ron. Hirap kaya magtanim ng walang tubig. Nako, yan ang itsura ni Calixto. Kahit pa paano tapos yung ating matandang pipino doon na i-demolish natin. Ang balak ko ang palaya.
Pero baka magsara nga, baka nga matuloy yung balak na mag-repair ng dike part dito. Baka ipipino uli natin. Mas mabilis kasi yung harvestan sa pipino, 1 month harvest na. O abutin man tayo ng pagsara, okay lang. Ito paano, konti lang gastos. Ayan yung bunga ni Banati King. Mahaba, doon dami. Kaya nag 4 days gap tayo sa pagpapakain. Mamaya magsiselection harvest tayo dito kasi mayroon naman malalaking baluktot. Baluktot. Ay, haba ng bunga ni Banati King ngayon, no? Yan, kung makita nyo malalago kasi nga yung mga mixing natin ay effective. Mixing natin ng pang spray yung gamot. Ito yung mga pipitasin natin, guys. Yan. Excited na. Pipitasin natin ngayon. May mga gas-gas ngayon kasi tagaraw. Mahirap puksa si trips, no? Yun yung pakain natin ngayon, triple 14 saka urea. Mixing natin na 3 lata kada balde ng tubig, ano? Dito sa ating talong. Ito, hindi demolish natin yan. Mag-i-spray tayo ng pandamo, tapos i-inspect natin yung lupa, then ready na itong ready na naman sa tamnang sa pipino. Ayan, natuyo na talaga. Hindi kaya init. Pero ngayon pinapatubig natin para ayan, lagas ng lagas. Ito para may tubig pa tayo. Kasi may tanim tayong bago doon. Katatanim lang na pipino batron, 3 hilera yata yun. No, yan. Bisitahin kayo natin yung pipino daw. Pakita natin yung pipino kasi dami nagtatanong kung ano na nangyari doon sa tanim nating pipino. Yung nandun malayo kasi bantag doon eh. Dito malapit sa tubig. Napabayaan natin. Yan. Tubig natin. Medyo malaki pa naman yung tubig dito. Kasi sa part na itaas yung inaayos yung dike. Nag-recraft yata ng mga dike doon. Ito yung dating sitaw. May mga tanim tayong pipino. Pinapatubigan natin ngayon. Ayan. Actually napabayaan na rin. Ayan, itsura, no? Bago nating pipino. Daming damo. Ay nako, pag nagbakasyon ka itong mangyari. Bata pa to. Hanggang dun yan. 4 na hilira tong sitaw kasi namatay na. Update lang natin to pipino nating bago. Kahit paano gumanda rito kasi nga wala na yung amihan. Medyo maganda na yung bulas kahit na madamo siya. Kaya ang balak natin ang palaya, pero ngayon magpipipino ulit tayo diyan sa matandang pipino. Kapatulig tayo, ayan oh, taas. Mahirap kasi pag nagtagaraw kailangan every 3 days, minsan nga nagto 2 days patubig. Ayan yung pipino nating bago. Pero yung nandun nabansot talaga, napabayaan na dun, di na abunuhan. Ito pa may bunga pa nga tong sitaw eh. Maganda yung bulas, ibig sabihin maganda magtanim ngayon. Kapag pangit ang bulas, hindi ganun kagandahan kasi nga tagaraw na, wala na amihan, init na lang palagi. Kaya lang ang problema nito, patubig palagi nito. 3 days o 2 days yung gap ng pagpapatubig, no? Kaya dadagdagan natin yan. Kailangan i-spray muna ng pandamo, tapos i-disinfect natin ng mga fungus, fungicide bago tayo magtanim dyan. Baka ganda lang guys. Thank you.